Itbulaga Management abay hindi nakuha sa public apology nitong si Mr. Anjo Iliana. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Let's watch this video clip. But before that, ilan sa mga video clip na ito. Diba nag-apologize na po ako sa show ni OG Diaz. Pinatawag niya ako at hindi ko naman tinanong kung bakit, pero malamang dahil sa mga pinagagawa kong mga revelations, mga kwento, ayan, sinagot ko naman. Sinagot ko isa-isa, wala pa akong tinago, nagpakatotoo ako. Sabi nga, transparency, ayan, transparency. Pero natutuwa dun sa mga comments. Sabi ng iba, nag-sorry ka pa pero damage has been done. Yan ang masamang ugali ng ating mga Pilipino. Alam mo, pag nag-sorry ka, ibig sabihin pinagsisihan mo na nga, ibig sabihin hindi mo na uulitin. Diba? Ano ba ang mas gusto nyo doon sa mga bashers, ha? O doon sa mga pilosopo? Anong gusto nyo? Yung hindi mag-sorry, tapos sasabihin nyo, diba? Ang kapal naman na mukha na to, hindi man lang nag-sorry. So yung sa akin po, ang pinaka-importante is I learned. Natutunan ko na, teka, parang mali na tong ginagawa ko, kailangan itigil ko na. Bukod doon, kailangan ko humingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan ko. Kaya ako po ginawa yun. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo kay OG Diaz. Ewan ko anong title ng show ni OG Diaz. Sa FB yun, sa FB. Kaya mga Pilipino, yan ang isang ugali na dapat natin sanayin. Pag meron tayong ginawang mali, number one, kailangan matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Anong ibig sabihin? Dapat hindi mo na ulitin to. Dahil natuto ka na, hindi mo na dapat gawin to ulit. Number two, okay lang sa isang lalaki na mag-sorry. Yung ibang lalaki kasi, minsan, ang hirap lunukin ng pride. Parang ayaw lumabas yung pagsasorry. Masarap po ang pakiramdam pag nag-sorry ka kasi nasabi mo yung sa loobin mo na mali yung ginawa mo. Ang problema, pag nag-sorry ka, tapos labas sa ilong, yun, problema rin yun. Yung, sorry, yung hindi mo naman minimin. Pero ako, I meant every sorry para dun sa mga nasaktan ko. Ang point ko ngayon, ang pangit naman kung hindi ako mag-sorry, di ba? Kaya ako nag-sorry kasi ang nakikita ko mga comments ngayon, nag-sorry ka pa, nasaktan mo na, nag-sorry ka pa, nagawa mo na. Exactly, kaya ka magsasorry because nagkamali ka. Kaya ka magsasorry kasi meron kang ginawa na hindi maganda. Kaya ang pinaka-importante in life is you learn from your mistakes. Acknowledge your mistakes. Nagkamali ka, huwag mo nang gawin ulit. May nasaktan kang tao, humingi kang paumanhin. Ganun po yun, ganun ang life. Kaya hindi pwedeng hindi ako mag-sorry. At ako po'y natuto. Kahit ako'y mahigit 50 na natututo pa rin ako. Tao lang ako Every day in my life, I still learn. Kahit matanda na ako. Happy morning to all and maging masaya po lagi. Doon sa mga nasaktan ko again, I'm sorry po. Kahit nasaktan ko kayo, mahal ko kayo. Doon sa mga loyalist ko na all support sa akin, yung iba nga dyan. Sabi, kwento pa, tama na po, nakakasakit na po tayo. Reminisce na lang, nagkikwentuhan tayo dito na nag-enjoy kayo, nakikinig kayo sa mga kwento ko. Pero hanggang doon na lang po. Maraming salamat po at magandang umaga. See you later. Bye! Mukhang hindi babaliwalain ng pamunuan ng Itbulaga ang sunod-sunod na pag-iintrigang ibinabato ng actor-comedian na si Anjo Iliana laban sa kanilang programa at mga host nito. So kahit ilang beses pong naglabas ng public apology si Mr. Anjo Iliana ay tila baga hindi po ito malaking dahilan para po iurong anumang kaso na sinisimulan ng management ng Itbulaga laban sa mga intriga at sa mga statement na inilabas si Mr. Anjo Iliana, lalo-lalo na nang sinabi nito may sindikato sa loob mismo ng management ng Itbulaga. So, kung matatandaan po ninyo sa naging panayam ng TV5 showbiz reporter na si Miss MJ Marfori sa isa sa mga dabbercast na si Ryan Agoncillo ay nausisa siya tungkol rito. At dito po talagang lumabas sa publiko na may ginagawang hakbang ang management ng Itbulaga hinggil sa isyong ito. Which means, isa rin sa mga nag-trigger or naging dahilan kung bakit po paulit-ulit na talagang naglalabas ng apology si Mr. Anjo Iliana dahil nakarating na po sa kanyang kaalaman na meron na nga pong inihahandang kaso laban sa kanya. Sabi po dito ni Mr. Ryan,
no? Well, as far as I know, the management is taking the necessary step. Further than that, I have no more comments. Ang mundo natin ngayon ay may karampatang aksyon sa ad ni Mr. Ryan. So, ibig sabihin, tinatanggap po ng Itbulaga ang kanyang public apology, pero hindi po ibig sabihin nun ay palalagpasin na nito ang lahat ng mga aligasyon at paninirang puri na ginawa nitong si Mr. Anjo Iliana laban sa management ng Itbulaga at sa mga host ng programa. So, ibig sabihin lang po is talagang sa kabila ng mga akusasyong ibinabato sa ilang mga host, no, ang nananatiling solid naman ang Itbulaga Dabarkads. Kasi nga, sabi pag Dabarkads, one for all for one, so we remain solid unit, say pa ni Ryan. Matatanda ang ilang beses naglabas ng mga revelasyon si Anjo na nag-umpisa sa kanyang mga patutsyada kay Senate President Tito Soto na umano'y may kabit noong 2013. Bukod pa rito ay paratang rin siya sa isa pang Itbulaga host na si Jose Manalo na isa raw itong sindikaton at nang ahas sa dati niyang karelasyon na si Mergin Maranan. Huwag niyong pansinin, nagpapapansin yan, pati ba naman showbiz paninira. So yan po yung sagot ni Mr. O ni Tito Sen, no? Senator Tito Soto. So sa kanyang interview po ni Mr. Anjo Iliana, sinabi niya na hindi raw di umano siya nagpapapansin sa social media. Humingi ng dispensa sa publikong aktor at dating politiko na si Anjo Iliana patungkol sa mga kamakailan naging kontrobersyal na usapin sa kanya sa mundo ng social media. Ayon sa inilabas sa bagong episode at naging panayam ng Showbiz Insiders na si OG Diaz kay Anjo sa kanyang YouTube channel noong Biyernes, November 21, sinabi ng aktor na hindi raw siya nagpapapansin sa social media. So, tinanong po siya dito ni Mr. OG, ano ba itong nagawa? Sabi po ni Anjo, ano bang nagawa ko? Parang naggulo ko yung mundo ng social media pagkukwento ni Anjo. Dagdag pa niya, hindi ako nagpapapansin, hindi ako mahilig sa limelight. Ako'y mahilig lang mag-interact. Nagkataon lang, I'm sorry na ilabas ko yung mga naitatago kong damdamin. Sabi niya, aminado siyang hindi ganon kasimpleng humingi ng tawad sa publiko, ngunit ang mahalaga raw ay naisip niyang kailangan niyang tumigil. Hindi gaanong kasimple, pero para sa akin at least, nag-hold back ako nung na-realize ko because of my friends, because of my family, because of my children na sinasabing what are you doing sa pagbabahagi niya. Hindi niya raw umano na-realize kung gaano kalaki ang impact, including that particular day na nakuwento ako kay Snookies naman, yung nagsalita na si Kumaring Chris. So yun na po yung isa sa mga nagpagising dito kay Mr. Anjo Iliana. Pero sa kabila ng kanyang pagsisisi, sa kabila ng kanyang remorse, at sa pagtigil niya sa paglabas ng mga sikreto sa Itbulaga at ilang mga statement, ay nananatili pa rin pong firm, no, ang desisyon ng Itbulaga na ituloy ang kaso laban kay Mr. Anjo Iliana. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone.